Okay, magandang araw grade 5 Kamya. So, ngayong linggo na ito ang simula ng ating ikalawang markahan at binabati ko kayong lahat dahil nagpakita kayo ng eagerness, nagpakita kayo ng inyong mga hidden talent and skills na ina-apply ninyo lagi kapag nagpapa-activity si teacher, lalong-lalo na kapag nagpapagawa si teacher ng poster. Okay, so sana po itong second grading mas ipakita ninyo yung mga talents ninyo at mas magkaroon kayo ng motivation para mag-aral pa ng mabuti. So ano ba yung topic natin ngayong araw na ito or ngayong linggo na ito? So, tignan natin. So, yung kahulugan ng kolonyalismo. Next, yung mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol. At ang mga ekspedisyon na ipinadala ng kanluranin sa silangan. At tingnan natin kung ano yung layunin natin ngayong araw. Okay, so una, natatalakay ang kahulugan ng kolonyalisasyon. Pangalawa, na ipapaliwanag ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol. And naiisa-isa ang mga ekspedisyong ipinadala ng kanluranin sa silangan. So, bago natin alamin kung ano ba yung mga ekspedisyon na yan, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kolonyalismo. So, pag sinabi natin kolonyalismo, ito ay tumutukoy sa pagtamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pang-komersyal at pangrelihiyon ng isang bansa. So, ibig sabihin, nananakop ng mga lupain para ma-pursue nila yung kanilang goal na pang-komersyal at panrelihiyon. So, ibig sabihin, nananakop ng mga lupain ng mga bansa ang isa pang bansa upang ipalaganap yung kanilang relihiyon at the same time para ma-market nila yung mga produkto na meron sila or yung makakuha sila ng mga produkto na wala sa kanilang bansa. Okay. So, ngayon po, isa-isahin natin kung ano ba yung dahilan ng kolonyalismong Espanyol. Bakit ba sila nananakop ng mga bansa? Okay, una, nais ng mga bansang kanluranin na ipalaganap ang kanilang pananampalataya. So, kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, nananakop ang mga bansa ng isa pang bansa upang ipalaganap ang kanilang paniniwala pananampalataya. At isa na nga po dyan na example ang Pilipinas. So, dahil sinakop tayo ng mga Espanyol, tinangkilik ng mga Pilipino ang relihiyon na Katolisismo. Okay, next. Nais nilang higit pang mapayaman ang kanilang mga bansa. So, 'di ba nga last grading nung pinag-aralan natin yung pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa, kapag nakikipagkalakalan ka, umaangat ang ekonomiya ng iyong bansa. Gayon rin ang mga bansang nakipagkalakal sa ating bansa. So, give and take lang po yung nangyayari. So, yung reason ng mga kanluranin, bakit sila nagsasagawa ng pananakop dahil gusto pa nilang mapayaman ang kanilang mga bansa. And then, next naman po is nais ng mga bansang kanluranin na makatuklas ng ibang ruta o daan patungong silangan. So, hindi lang dahil sa gusto nilang ipalaganap ang kanilang relihiyon, ang kanilang pananampalataya, hindi lang upang mapayaman pa ang kanilang bansa, kundi gusto rin nilang makatuklas ng mga ibang daan patungong silangan. Bakit? Kasi po, sa bandang silangan, marami silang makukuhang mga pampalasa or mga spices. Okay, so yung mga dahilan po ng kolonyalismong Espanyol is sobrang haba, 'di ba? Kapag tinanong ano ang dahilan ng mga kolonyalismong Espanyol. So, para po mas mabilis nating ma-explain or masabi yung dahilan is pwede po natin itong paikliin sa 3G. God, glory, and gold. Okay? Next. Talakayin naman po natin ngayon yung mga ekspedisyong ipinadala ng kanluranin sa silangan. So, ibig sabihin, sino-sino ba yung mga namuno sa pagpunta patungong silangan? So, meron tayo ditong tatlong galing sa kanluranin na nagsagawa ng ekspedisyon patungo sa silangan. Okay? So, una dyan ay si Bartolomeo Diaz. So, ito po yung kanyang larawan. Okay.
So, siya ay nakarating sa Cape of Good Hope at sinabi niya na bukas na ang daan patungong India. So, ang Cape of Good Hope po ay nasa South Africa. Okay? So, siya yung nagsabi na bukas na raw ang daan patungong India. Next naman po, si Vasco da Gama. So, heto po yung kanyang larawan. So, siya naman ang kauna-unahang Europeyong nakarating sa Asia, particular na sa India. So, after ni Bartolomeo Diaz, after niyang sabihin na bukas na ang daan patungong India, sinundan siya ng ekspedisyon ni Vasco da Gama at siya po ang kauna-unahang Europeyo na nakarating na nga sa India. And then, panghuli po si Christopher Columbus. So, ayan po yung kanyang larawan. So, siya ay isang Italianong manggagalugad or ibig sabihin siya ay isang Italianong manlalakbay at sa kanyang paglalakbay patungong silangan, sa hindi sinasadyang pagkakataon ay natuklasan niya ang ibang bahagi ng Amerika. At isa po doon sa natuklasan niyang bahagi ng Amerika ay ang Bahamas. Okay? So, after ng mga expedition na iyan, mga anak, so syempre marami silang natuklasan. Ngayon, hindi po nagkasundo ang Portugal at ang Spain kasi gusto nila lahat ng mapuntahan nila kanila na. So, syempre hindi naman po pwedeng ang isang bansa ay merong dalawang namumuno or merong dalawang nagmamay-ari, ano. So, kaya po nabuo ang kasunduang Tordesillas. Okay? So, ano ba yung pinapahayag ng kasunduan na ito? So, sabi po dito, ang mga lupaing matutuklasan pakanluran ay pag-aari ng Espanya at ang mga lupaing matutuklasan naman pasilangan ay pag-aari ng Portugal. So, sa ganitong kasunduan ay nagkaroon sila ng tawag dito, nagkaroon sila ng kapayapaan, hindi sila nagkaroon ng giyera na, ay, ito, akin to. So, tawag dito, meron silang nadidistinguish kung ano ba yung para sa Espanya. So, yung para sa Espanya is kung matutuklasan ito, pakanluran. Ang sa Portugal naman, pasilangan. So, hindi na sila mag-aaway dahil doon. Ayan. Thank you and God bless.